Pansamantala nakalaya matapos magpiyansa ang 6 na akusado sa pagkawala ng mga sabongero sa Manila Arena noong 2022. Ikinadismaya yan ng kaanak ng ilang nawawalang sabongero. May unang balita si Salima Refran. Nakapagpiyansa na ang mga akusado sa pagkawala ng mga sabongero sa Manila Arena noong Enero 2022. Ayon sa impormasyon ng National Prosecution Service, nakapagbayad na ng surety bond sa korte ang Manila Arena security personnel na sina Julie Patidongan o alias Dondon, Glier Codilla, Mark Carlo Zabala, Virgilio Bayog, Johnny Consolacion at Roberto Matellano Jr. Kahit non-bailable ang mga kinakarap na kaso, pinayagan ng korte ang kanilang petition for bail. Ang sinasabi ng husgado rito, merong 4 na elemento na kailangan para patunayan kung ang isang tao ay kinidnap or illegally detained. And lumalabas sa resolution ng husgado na 3 doon sa mga elemento na yon ay hindi napatunayan ng prosecution. Ang isa pang bagay na binigyan ng timbang ng husgado ay yung punto na ang mga kamag-anak ng biktima ay umurong na doon sa kaso. Kabuoang 3 million pesos kada akusado ang tinakda ng Manila RTC Branch 40 na piyansa para sa tig-6 na count ng kidnapping at serious illegal detention sa pagkawala ng 6 na sabongero. Pero imbes na bail bond, surety ang pinili ng mga akusado. Ang surety ay ang pagbabayad lang ng porsyento ng piyansa. Sa bail bond naman, ang inilagak na pera ay nakukuha ng buong halaga ng akusado matapos ang paglilitis. Sa surety, wala nang ibabalik sa mga akusado. Noong Biyernes ng gabi na makalabas sa Camp Vicente Lim ang mga akusado. Maghahain naman ng motion for reconsideration ang prosekusyon laban sa pagpayag ng korte na makapagpiyansa ang mga akusado. Dismayado rito ang mga pamilya ng mga nawawalang sabongero. Kailangan magpaliwanag ng DOJ kung bakit nag-grant yung yung petition for bail nila. Maliwanag naman dun sa pinail na kaso sa kanila na no bail yun. Nanawagan ako sa kanila na sana naman bigyan nila kami ng magandang update bakit ganun yung nangyari. Kasi halos lahat kami, kahit nananahimik kami, nag-ano lang din kami, nagre-relay lang din kami sa kanila kung ano yung ibabalita nila sa amin eh. Sa tagal ng pananahimik nila nang wala silang binibigay na update, ito pa ba yung ibibigay nilang pamasko sa amin? Gagawin ng department, ang lahat ng pwede niyang gawin para mailahad ang ebidensya na meron tayo. Pero dapat din natin tanggapin yung punto na ang prosecutor ay kasing husay lamang ng ebidensya na meron siya. Sa kahuli-hulihan, ang husgado pa rin ang magdidesisyon. Learning from this lesson, kung ano yung kulang dito, yun ang mga bagay na sana mapunuan natin dun sa mga kaso nila. Ito ang unang balita sa Salima Refran para sa GMA Integrated News. Mga kapuso, para una ka sa mga balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan niyo po kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.